Hindi lahat ng ingay ay gising. Minsan, alaala lang sila ng mga hindi nakauwi. Noong 2017 nanganak ako sa panganay ko sa isang private hospital sa Quezon City. Emergency CS ako. Kaya after ng recovery room, diretsong elevator paakyat sa third floor. Gising ako noon kahit pagod. Ramdam ko pa ang lamig ng hangin sa loob ng elevator. Hindi aircon na lamig, kundi yung tipong dumaan na hangin na may kasamang kilabot. Pagdating sa room mga 9:00 ng gabi, kasama ko ang asawa ko, ang mother-in-law ko at syempre ang baby ko. Sa sobrang pagod nakatulog ako kaagad. Pero nagising ako bandang 2:58 ng madaling araw. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ingay. Sa labas ng pinto parang may gulo. May umiiyak na bata. May mga nurse na nagkukwentuhan. May mga yabag ng takbo, parang emergency. Pero hindi ako makagalaw agad. Tiningnan ko ang phone ko 2:58 AM. Tiningnan ko naman ang mga kasama ko at tulog na tulog sila. Walang gumagalaw. Walang nagre-react sa ingay. Tapos pumasok yung nurse para sa routine check. Pagbukas niya ng pinto, biglang tahimik naman ang paligid. Walang ingay, walang yabag, walang umiiyak. At napansin ko na ang dim ng ilaw sa hallway. Sabi ng nurse ganun daw talaga set up nila tuwing gabi. Para daw evening vibes. Pero hindi ko makalimutan. Kahit dim ang ilaw sa labas, pag nakasara ang pinto ko, sobrang liwanag ang nakikita ko sa ilalim ng door. Parang may ilaw na hindi galing sa hallway. Parang may ibang source. Kinabukasan, sinilip ko ang hallway tuwing madaling araw. Tama nga ang nurse. Sobrang tahimik lang. Dim lang ang ilaw, parang hotel. Pero hindi ko maalis sa isip ko yung ingay na narinig ko. Hindi siya imagination. Hindi rin siya panaginip. Pero may nararamdaman akong presensya. Napakabigat ng hangin. Naalala ko tuloy yung kwento ng lola ko tungkol sa mga ospital sa Maynila. Lalo na yung mga lumang private hospitals. Sabi niya may mga pasyente raw na hindi nakakalabas. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa trauma. May mga kwento ng mga batang iniwan ng mga nanay na hindi na nagising. Mga emergency na hindi na-resolba. At minsan, yung energy nila nananatili sa lugar. May urban legend pa nga sa Quezon City tungkol sa oras ng alingawngaw. Tuwing 2:58 AM daw. May mga hospital daw na biglang nagkakaroon ng ingay pero walang tao. Parang replay ng isang trahedya. Parang echo ng isang pangyayaring hindi matapos-tapos. At kung sakto ang oras ng gising mo, maririnig mo sila. Pero hindi mo sila makikita. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nung gabing yun. Hindi ako nakakita ng multo. Hindi rin naman ako nakakarinig ng boses. Pero ramdam ko ang lamig. Ramdam ko ang kilabot. At ramdam ko na may nangyari sa hallway na yun. Na hindi para sa akin, pero napakinggan ko. Ako si Belinda. At ito, ang aking haunted journal.